Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So today po ay bibigyan ko kayo ng update sa mga dendrobiums ko at share ko sa inyo ang paggamit ko ng Osmocote Plus as orchid fertilizer. Why and how I use it. So ito na po yung pinat nating dendrobium orchid. Ayan oh. Masaya siya. Dami na yung bagong roots at mabilis nang lumaki to. So, usually sa keiki, medyo maliit. Sumunod, medyo malaki. Yung last, lalaki na rin yan ng mas malaki. Isang freebie na dendrobium keiki. Medyo baluktot. Pag ginanyan ko na lang siya. Ito yung isang niripat natin. Masaya din siya. May mga roots na rin. Mukhang pumasok na sa loob. Ito yung isa. Then, ito naman yung mga dendrobium seedlings ko. Hirap pag nagkakaroon sila ng ganyan, oh. Pangit tingnan, no? Pag nababali yung kanyang leaves. Then, ito yung isa. Ito, malaki na yung new growth niya. Laki nang nito, oh. Mukhang kailangan ng mas maraming fertilizer. Ito naman yung dwarf na variegated dendrobium. Mukhang okay naman siya dyan. Dinagdagan ko na sila ng pine bark at konting charcoal. Kasi nung time na nagripat ako, wala pa ako noon. So, yun. Na-upgrade ko na yung potting media nila. Mukhang okay naman siya kasi mas malalaki na yung leaves na bago niyang binibigay kaysa dun sa mga luma niya. Parang ang bilis niyang lumaki. Ito sa lahat ng seedling ko, ito yung medyo parang weakling. Tingnan niyo po yung leaves niya, oh, parang dried, na parang dehydrated. Yung bago naman yung leaves, okay naman, oh. Pero hindi siya nagbibigay. Parang hindi siya na masyadong nagre-react. Ito, dumito. Tapos, yun, may tumubo naman siya bagong roots. At nag-produce siya ng bagong shoot. Kita niyo po. Hindi ko sure kung mas gusto niya mas ma-moisture na pot or naka-mount. Obserbahan natin yan. Then, ito yung isa. Tingnan niyo po yung bagong shoot niya. Parang may blotches. Di ko alam kung kulang ito ng nitrogen or potassium, magnesium. Parang lahat kulang, no? Then, ito yung isang freebie. Yung kasama nung may natanggal na cane na minout ko. Mukhang mas sigla itong freebie nila. Ito mo dark na dark. O tsaka may bago na siyang leaves. Ito yung isa pa na dendrobium. Ito yung maugat. Ayan na. May maliliit na branch out na. Talagang kapit na siya. So, new leaf. Then, ito yung isa. Pag nasi-ship out sila, talagang nababali yung leaves sila. Ang pangit tingnan. So, hayaan na natin. Mawawala din naman yan. Kasi, magbibigay sila ng mas bago at mas magandang leaf. So, parang magnesium deficiency yan or nitrogen. Nasa new leaf siya eh. Baka kulang. Hindi enough yung fertilizers nila sa bilis nilang lumaki. Ito, medyo nag-worry ako kasi tingnan niyo po. Meron siyang ecochlorosis siya. Parang naninilaw. Bilugo, parang virus. Parang fungal infection siya. O wag naman sana na virus. Kasi sulusutan siya eh. Oh. Comment po kayo kung alam niyo po kung ano tong disease na ito. Yung anong dapat gawin. Kasi maski ako first time kong makakita nito. Sana hindi naman virus o ano na kailangan tanggalin. O itapon. Then, ito, naku, may bisita. Ano ba ito? Trips ba yan o ano? Wala, hirap makipag... Ang bilis niya. Trips yata ito. Ala. Hindi ko mahuli. Wala na. So, ito yung Salaya Mini Twist. Naantay-antay ko na mag-bloom bago niyang leaf. Oh, maganda naman. At yung roots niya, ang ganda-ganda. So, ayan. Masayang-masaya siya. Makapit na siya sa pot. Mukhang magkakaroon na siya ng flower. Yun.
Sana nga matuloy. Ito yung leaf na to, na bali to eh. Ayan. Kaya nagkaganyan. Inobi purple. Yung roots naman niya mukhang okay. Ayan. So, ito yung Carol Go. Ganda ng flower nito. Sana mamulaklak na. Parang kulang talaga sila ng nutrients. Hindi pa rin kasi ako talaga nagbibigay masyado ng nutrients sa kanila. So, i-share sa inyo kung paano sila i-vitamins. Starting now. Mamaya-maya. Kita ko muna sila sa inyo ngayon para makita nyo ang before and after. So, ito, ayan oh, may bagong new leaf. Ito yung serene. Yan, laki no? Parang nag-ano siya oh, shrivel. Kulang kaya na tubig. Petticoat. Good news, nag-bloom na siya. Sana wag siyang kainin ng insekto. Sana matuloy siya para makita natin siya. Ayan, ang ganda-ganda. Pakita ko rin sa inyo yung iba kong mga blooming, near blooming size na orchids. Ito, hindi ko na video yung unboxing ko sa kanila. Pero mas nauna ito kesa dito sa mga to. Sa mga to. Nilagay ko lang sila dito. Then, dinagdagan uling pine bark. Pero dati pa nilang bunot yan kasi matigas eh. Okay pa naman. So, ayan, dami nilang new shoot. Itong isa, medyo may problema yata. Nawala yung dalawang leaves niya, new leaves niya dito. Parang sa bilis niyang lumaki, hindi enough yung nakuha niyang nitrogen. Kasi tingnan niyo po, oh. Tsaka magnesium, potassium. Ang hirap nila kasing intindihin kasi ang dami. Hindi natin alam kung anong pinagmimix-mix nila dito na variety na eh. So kahit sabihin natin dendrobium, iba-ibang klase. Ramihan kasi dito mga ano eh. Yung King Dragon. Feeling ko, lagi siyang basa. Kaya nilipat ko na sila dito. Kasi dati doon sila sa likod nakalagay. So, sana makarecover siya. Naman yung isa, nag-bloom na ito. Ayun po, yung flower spike niya. Try kong pakita yung flower niya. May video ako, may picture. Ano siya eh, parang Dendrocattleya. Kulay pink. Itawag dun eh. Ilagay ko dito yung name. Hindi ko lang maisip ngayon. Pero ayan, habang nagpa-flower siya, tumutubo ito, tumutubo ito, tumutubo yun. Kaya ang hirap nilang i-maintain, i-fertilize kasi ang bilis nilang tumubo. Ito yung isa. Nilipat ko na sila dito, magkakasama para madaling alagaan. Tinabi-tabi ko mga dendrobium. Yan, okay naman yung roots niya. Ayun, no? Leaf, okay naman. O, yan. Yan na po sila. Mga dendrobiums ko. Updates. So, ito yung Osmocote Plus. Controlled Release Fertilizer. Imported po ito. Pero, distributed dito sa Philippines. At registered siya. So, bagong bili ko lang ito. Sealed pa po. Kaya gusto kong buksan kasama niya. Lagay ko yung price dito at yung source. Saan ko binili. Online po ito. Binili ko online. Sa description po ng video, check niyo po. Marami po namang nagbebenta online nito eh. Shopee or Lazada. Mamili po kayo. Ako kasi gusto ko naka-sealed siya. Kaya isang buo ang binili ko. 1 kilo po ito. Feeling ko, maubos ko naman to sa orchids ko kasi marami na sila. So, ito po yung Osmocote Plus. Controlled Release Fertilizer. 15, 9, 12. With trace elements. Yung 15, yun yung nitrogen. Yung 9, yun yung phosphorus. Yung 12, yun yung potassium. Then, yung plus, yun yung trace elements. Hindi po ako sponsored ng manufacturer ng Osmocote Plus, ng distributor, o ng seller. Gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano ko po siya ginagamit sa orchids ko at bakit ko siya ginagamit sa orchids ko at ibang halaman. So, check po natin yung laman niya. I-magnify po natin.
guaranteed analysis is the primary elements, nitrogen, 15%. Yun yung sinasabing 15. So, out of that 15%, meron siyang 8.4 ammoniacal nitrogen, 6.6% nitrate. Sabi nila, mas madali pong ma-absorb ng halaman ang nitrate. So, available phosphorus ay 9%. Yun yung 9. Then, meron siyang potassium oxide, 12%, which is soluble in water. So, yung plus niya ay yung mga trace elements. Check naman natin yung trace elements. Meron siyang magnesium, 13,000 ppm, sulfur, 60,000 ppm, boron, 200 ppm, copper, 500 ppm, iron, 4,600 ppm, manganese, 600 ppm, molybdenum, 200 ppm, and zinc. Siguro, mauubos ko rin to in 1 year. Ayun. Wala naman siyang seal dito sa taas, kaya yan po ang laman niya. Paano ko ba siya ginagamit? Meron akong dalawang lagayan. Ito tinatawag na Osmocote container. May mabibili rin kayo nito online. Hindi ko alam kung magkano na siya ngayon kasi matagal ko na nabili. Siguro mga 10 pesos o 5 pesos yung isa. So, ito, lalagay ko lang dyan. Pwede yung punuin. Kailang ako, half lang ilalagay ko. Makakapili kayo online na ito. Hindi naman kailangan talaga yung supplier. So, hindi ko na ilalagay yung supplier nito. Ayan, oh. Hirap isara. Yun, nag-click, oh. Ayaw na niya mabuksan. So, then, ito, lagay ng tsaa. Mabibili nyo online din. Dun sa shop ng mga nagbebenta ng tsaa. Lagay kong presyo dito. So, maganyan ang karami, oh. Ganyan. Maliit lang. Depende kasi kung saan nyo ilalagay. So, maglalagay ako nung maliit lang. Then, maglalagay din ako ng medyo marami din. Yan. Half. Kasi depende kung saan nyo siyang ilalagay na halaman. Pwedeng isang teaspoon din. Kung anong halaman ng paglalagyan nyo. Pero ako, mga half teaspoon lang, tama na. Kasi ano lang naman to parang supplement lang siya or fertilizer siya pag hindi ka nakakapaglagay ng foliar feeding o yung nakakapag-spray ng fertilizer. At least may backup ka. Tulad ko, palagi akong umaalis. Ito yung Osmocote Plus. Pwede nyo rin itong ibudbud sa taas ng halaman. Huwag lang malapit sa roots. Siguro paikot para hindi masunog yung roots. Pero so far naman, wala naman akong na-experience na nagkaroon ng root burn. Kasi nga, sustained release ang fertilizer. Maglalagay muna ako ng mga ganito. Kasi kailangan ko ng marami nito O, habang naglalagay ako, sabihin ko sa inyo kung bakit Osmocote Plus ang gusto ko. Maraming ibang sustained release fertilizer. Kaya lang ito kasi, matagal ko nang ginagamit to. Sa US pa lang, gumagamit na ako nito. Imported kasi ito made in USA. Distributed at dito sa Philippines. Kaya medyo siguro mahal. At saka bakit Osmocote Plus? Bakit hindi Osmocote plain? Yung Osmocote na plain parang 14, 14, 14. So, 14 ang nitrogen, 14 ang phosphorus, 14 ang potassium. Ito naman, 15, 9, at saka 12. Ba yun? Tama. 12, yan. Kasi, gagamitin ko siya karamihan sa mga bago kong orchid, sa mga seedlings. So, mas mataas ang kailangan nilang nitrogen and potassium. Kasi yung sa gitna na number na yan, phosphorus, yung iba niyan, sa mga bloom booster, yan ang mataas Kaya, hindi pa nila kailangan yun ngayon. Masyado.
Kaya ito ang gusto ko. Pwede rin naman yung 14-14-14. Pero kung mas makakabili ka nito, mas maganda to. Kasi may plus siya, yung trace element. Yung 14-14-14, di ko sure kung anong meron siyang kasama. Tapos meron tong magnesium. Kailangan din ng magnesium ng plant. So, ang kulang na lang talaga dito ay calcium. So, pwede kayong magdagdag ng calcium nitrate. I-spray nyo lang. So, paano nga ba nare-release yung ano nito? Nutrients sa plant. Nare-release siya. Ano to temperature released. So, bawa, nagdilig kayo, papasok yung tubig sa loob through siguro osmosis, kaya tinawag na osmocote. Papasok dun sa granules. Tapos ang na-research ko ay pag ang temperature mo ay hindi 80 degrees Fahrenheit and above, hindi marirelease yung nutrients. Yung 80 degrees Fahrenheit ay equivalent to 26 degrees centigrade, which is, pag tinignan mo yung temperature natin dito ay palaging above 26 degrees centigrade. Then, palagi siyang umuulan. So, pag umulan, mababasa siya. Then, ang temperature sa paligid ay 26 degrees centigrade and above. So, release ang fertilizer. Kaya, maganda siya gamitin dito sa environment natin sa Philippines. For sure na palaging merong nitrogen, phosphorus, and potassium tuwing magdidilig, tuwing uulan. Nare-release siya pa unti-unti. Ito, good daw to for 6 months. 4 to 6 months. Pero depende kung gaano kabilis ang ulan at ang init dito at gaano kay kadalas magdilig. So, gano'n din kabilis. I-check nyo po to kung sakali after 4 months or 3 months. I-check nyo yung granules, pipisilin nyo. Pag may laman pa sa loob, ibig sabihin mayroon pang laman na mga nutrients na hindi pa na-release. Pero minsan naka-check ako nito. Pag pisil ko, wala na siyang laman. Yung parang capsule na lang siya. Yung bilog na lang niya. Container na lang. Totoo yun. So, ayan. Marami na tayong nagawa. Ngayon, samahan niyo po ako kung paano sila ilalagay sa mga orchids ko. Sa mga ganito na nakapat, ito ang gagamitin ko. Yan, itutusok ko lang. Huwag dun sa maraming bagong roots, kahit dito lang banda. Kung, yan o, may coconut husk, mas madaling gawin. Yun ang ugat niyo. Hanap tayo kung saan natin siya pwedeng isaksak. Ayan. Pwede na yan dyan. So, hindi matanggal. Kahit sa blooming size, pwede. Problema niyan minsan, ano yung ugat, papasok sa loob, pinahabol yung nutrient. Pwede namang i-budbud, ganyan, paikot. 1 inch from the puno. Mahirap lang kasi, labarak kasi, sa may mas spaces in between, kaya lulusot sila. Pero depende po sa media nyo. Kung di naman lulusot ang ganyan, okay na yan. Tsaka, labarak kasi yung media ko, kaya kailangan ko talaga ng maraming fertilizer. O ibig sabihin, hindi kasi niya nare-retain, hindi kung puro bark siya or puro coconut husk. Pag nag-fertilize ka, siyempre, yung ibang fertilizer may iiwan sa bark. Sa mga naka-mount, ito katulad nito, tulong niya. Ayan kaya minsan hindi ko pinupuno yung ibag na yan. Kasi nga, pag maliit ang orchid, di konti lang. Mga 1 inch mula sa ugat, kung pwede. Kung hindi, okay lang basta observe niyo po. Ako hindi ko naman nakikita na nagkakaroon ng root burn. Ito pa yung dati kong fertilizer na nilagay sa vanda ko. Bakit nakaangat? Bakit ko sinabit? Pero ito nilak ko po yan para hindi siya bumuka. Kasi nung before, dito ko sila nilalagay sa roots. Pumapasok yung roots dito. Tapos once na mag-refill ako, parang hindi ko na siya kayang tanggalin.
Kaya gantong ginawa ko. Sinabit ko na lang siya. Kaya nakasabit ng ganyan yung mga fertilizer ko. Para hindi pumasok yung roots dyan. At mahirap tanggalin. Hindi mo na kayang i-refill. Ganyan isasabit ko. Rincon Stylist Alba to. Na seedling. Kung wala po kayong ganito, tibag. Ganito po. Parang lumang mosquito net. Mas okay nga, oh, hindi lumulusot. So, ito yung mga luma. So, mga 3 months na sila yan dyan. Yan sila. Ayun. Ito, yung mga net, ayan, oh. So, ito na sila. 1 week after kong mailagay yung Osmocote container. After ko pong mailagay yung Osmocote container, ay umulan. At ngayon, mga 2 days na pong hindi umuulan. So, hindi ko po alam kung mapapansin nyo kung meron ng improvement. Kasi 1 week pa lang. Pero ngayon, ay hindi na po ako mag-aalala na wala silang matatanggap na nutrients pag umaalis ako. Parang medyo na green na po yung dahon nila, no? So, yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.